Isang mapagpalang araw po sa lahat at maligayang araw po sa lahat ng mga ina, sa mga magiging ina at sa mga gustong maging ina. You wanna be like a good mother or a Christian mother or a spiritual mother. Pag ginusto natin maging isang spiritual mother, lahat nandoon na ang pagiging isang good mother and a Christian mother. Right? Okay? I am here just to give you a very short message of how we could be a spiritual mother. You want to be a spiritual mother? Be a spiritual mother. Let's make a difference. And why not? From the book of Proverbs, let's open our Bible. Proverbs chapter 31, verses 25 to 26. NIV, it says, "She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue." From chapter 31, nandito na po yung mga alintuntunin ng isang maging mabuting ina, maging isang Kristiyanong ina, at maging isang spiritual na ina. Kumuha lang po ako ng dalawang bersikulo na natutuunan natin ng pansin na magiging daan, na maging tunay at tanisay, na maging isang spiritual na ina. Sa Tagalog na nagmumula sa King James Version, sa versikulo 25, kalakasan at kamahalan ay siyang kanyang suot at kanyang tinatawanan ang panahong darating. Sa versikulo 26, binubukan niya ang kanyang mga bibig na may karunungan at ang kautusan ng kagandahang loob ay nasa kaniyang dilak. Sa pagdalo ng isang okasyon, tayo mga babae, we spend so much time to prepare ourselves bago tayo mag-attend ng isang okasyon. Gusto natin maganda at mabango ang ating mga sarili. Di ba po? Ano po ba ang ating sinusuot sa ngayon? Ayon dito sa ating mga nabanggit na mga talata. I have some question. Do we have strength to worship Him in His spirit and in truth? Second question, do we keep our honor for us to do His commandments? Third, do we use wisdom to solve our earthly and our spiritual problems? Fourth, do we have faith to uplift our lives, everything to Him, so that we could live in a way He wants us to be? Akin naman pong isa Tagalog ito. Meron po ba tayong mga lakas na upang gamitin natin ito sa kabanal-banalan sa Kanya na may katotohanan? Ikalawa, atin po bang pinangangalagaan ang ating dangal upang maisagawa natin ang mga 10 kautusan? Ginagamit ba natin ang ating mga isip na may karunungan na nanggagaling sa Diyos upang maging maiayos natin ang buhay dito sa mundo at ang ating spiritual na buhay? Ikaapat, ang ating mga pananampalataya at ang ating mga buhay po ba ay naitataas ang ating Panginoon at nakaayon sa kagustuhan niya? Tayo lamang po ang makakasagot niyan at batid ng Diyos ang puso natin
at ang ating mga isipan. Always remember, we cannot hide anything from Him. Madali lang naman, di ba pong sumunod? May mga mungkahi po ako sa inyo na gawain upang maiayon natin ang pagsunod sa ating Panginoon. Let's do it. Use our strength to serve Him. Second, protect our dignity from sin. Third, use our faithfulness for us to receive His promises. Fourth, honor Him by obeying His commandments. Number 1, gamitin natin ang ating lakas sa paglilingkuran sa Diyos, kasamang oras, sakripisyo, na kasamang ating personal na buhay. Pangalawa, iwasan ang mga makamundong kasalanan upang mapanatili natin ang ating dignidad. Maraming tukso, isa na ang pananalapi at atraksyon sa opposite sex. Pakontento na tayo kung ano ang ibinigay ng ating Panginoon at huwag nang maghangad ng sobra kung tayo'y magiging makasalanan rin lang. Kung sa mga kaibigan nating meron ng trabaho at medyo maliit ang suweldo, huwag nang maghanap pa ng papa o kaya ng kuya o kaya ng mama. Gamitin natin ang ating tapat at banayad na pananampalataya upang makatanggap tayo sa Kanya ng mga banal na pangako. Pananampalatayang mayroong 100%, kung maari nga lang, gawin nating maging 110% ito upang ang mga dakilang gawain natin ay maramdaman at makita ng ating mga kapatiran. Ika-4, dakilain natin siya na may pagsunod sa mga kautusan. Bottom line, right about face, full turn back sa ating mga makamundong gawain. Spiritual growth requires the solid food of God's Word. Uulitin ko po, spiritual growth requires the solid food of God's Word. Ang paglagong spiritual ay nangangailangan ng salita ng Diyos bilang isang maging sandigan natin sa buhay Kristiyano. Sariwain natin ang paghihirap ni Kristo sa krus na nagpapako upang tubusin tayo sa kasalanan. Hindi pa ba sapat ang mga hirap na ginawa niya physically sa iyo at sa akin upang totally naalisin na natin ang ating mga makamundong gawain? Maging isang mabuting halimbawa po tayo upang maging matagumpay at mapagtagumpayan natin ang isang buhay na may halimuyak, nakaaya-aya sa Diyos na upang makasama natin ang ating mga anak, asawa, at mga kapatid sa pananampalataya. Let's clothe ourselves with strength and dignity. Let's speak with wisdom, with the guidance of the Lord. Uulitin ko po. Let's clothe ourselves with strength and dignity. Let's speak with wisdom, with the guidance of the Lord. Because of the Lord, this day became a great day. A blessed Mother's Day again to you all.